10 batayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ika-4 na bahagi ng 10 talata na kanilang batayan na Diyos si Kristo. Tulad po sa sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usaping tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo upang lubos po nating maunawaan. At sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang ika-4 na bahagi ukol sa pinagbabatayang talata sa pagka-Diyos ni Kristo nakasulat sa 1:1 at 14. Bago po natin ituloy ang paksa natin ngayon, ay nais ko munang batiin kayo na magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. At suportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat. Karamihan ng mga sektang pangreliyon ay naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang tunay na Diyos. Lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay raw na Diyos si Kristo tulad ng mga sumusunod. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pangapat, 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8:58. Pang-walo, unang 1:5:20. Pang-siyam, 1:20:28 at ang pang-sampu ay ang Titus 2:13. Sa mga nakarang video po natin ay natalakay natin ang 3 sa 10 bahagi ukol sa batayan nila ng Diyos si Kristo. At ito ay ang nakasulat sa 1:30, Hebreo 1:8 at Isaias 9:6 na dito ay napatunayan natin na hindi Diyos si Kristo pagkus mali ang kanilang unawa at ginamit nila ang sariling opinyon o kuro-kuro sa halip gamitin ang mga salita ng Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa ika-4 na bahagi ng ating talakayan ukol sa maling pagkaunawa na si Kristo ay Diyos. Ang isa rin po sa matibay nilang pinagbabatayan ang nakasulat sa 1:1 na maliwanag daw na existido na si Kristo noong una pa bilang isang Diyos at siya ay nagkatawang tao lamang. Mabuti po panoorin at pakinggan natin kung paano nila uunawain at magbigay paliwanag sa nabanggit na talata. 1:1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sinabi sa verse na ito na ang salita ay ang Diyos. Sa Juan 1:14, ang nakasaad ay ganito: naging laman ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang salita na nabanggit sa verse 1 ay naging laman sa verse 14. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabi dito na naging laman ang salita? Ang ibig sabihin na naging laman ang salita ay nagsakatawang tao ang salita. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus. Ito'y malinaw na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos na nagsakatawang tao. Kung mapapansin natin ay binasa niya ang 1:1 at itinuloy sa talatang 1:14 para patunayan na si Kristo ay existido na bago pa lalangin ng langit at lupa
at siya ay nagkatawang tao lamang. Ang mahalagang tanong, existido na ba si Kristo bago lalangin ng langit at lupa? Si Kristo ba ang siya ang salitang word o salita na kasama ng Diyos? Si Kristo ba ang salita na binabanggit sa talata? Basahin po natin ang nakasulat sa 1:1 at 14 ng New King James Version. Sa pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng kabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kung hindi mo po unawain mabuti ang nasa talata, ay maniniwala ka na existido na si Kristo bilang siya ang salita o berbo, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Ay talagang maniniwala ka na si Kristo ay siya ang tunay na Diyos. Subalit kung unawaing maigi ang buong konteksto ng 1:1, kung susundin natin ang kanilang argumento na si Kristo ay siya ang salita na Diyos, lalabas na dalawa ang Diyos. Isang salitang Diyos o Kristo at isang Diyos na kasama ng salitang Diyos. Na ito ay salungat sa Biblia, sapagkat ang tunay na Diyos ay walang kinikilalang ibang Diyos na mababasa natin sa nakasulat sa Isaiah 44:8 ng English Standard Version. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko bagay ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Malinaw na isa lamang ang tunay na Diyos at wala siyang kinikilalang ibang Diyos liban sa Kanya. Sa makatuwid, salungat po sa Biblia ang kanilang itinuturo. Kung si Jesucristo mismo ang ating tatanungin, sino naman ang isang Diyos na kanyang ipinakikilala? Basahin po natin ang nakasulat sa 1:17-1:3 ng New International Version. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Maliwanag ang sinabi ni Jesus na ang Ama lamang ang dapat kikilalanin na iisang Diyos na tunay sa ikakatamo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, iba ang Diyos na nagsugo sa isinugo. Ano pa po ang katunayan na isang Diyos na kinikilala ni Kristo ay siya rin ang kinikilalang Diyos ng mga apostol? Basahin po natin ang aklat ng 1:20-17 ng New International Version. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama, ngunit pumaraon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Sa makatuwid, kung sino ang isang Diyos ni Kristo, ay siya rin ang isang Diyos ng mga apostol at ng mga alagad na Kristo. Sa makatuwid, hindi maaaring maging Diyos sa Kristo dahil kailanman ay hindi pinakilala ang sarili na Diyos pagkus siya ay nagpakilalang tao. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:8-40 ng New International Version. Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham.
Malinaw ang sinabi ni Jesus na siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan at hindi kasinungalingan. Sapagkat si Kristo ay siyang nakarinig ang lahat ng katotohanan mula sa Diyos. Kanino niya po narinig ang mga katotohanan? Sa Diyos po, hindi po niya narinig sa kanyang sarili. Sa makatuwid, iba yung nakarinig sa kinaringgan. Sa makatuwid, malinaw na sa atin na si Kristo ay hindi Diyos sapagkat siya na mismo ang nagpakilala kung sino ang iisang Diyos na tunay at gayon din ay pinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tao na nakarinig ng katotohanan mula sa tunay na Diyos. Ang isa pang mahalagang tanong kung gayon pala na hindi Diyos si Kristo, bakit sinabi sa talata na ang salita ay Diyos at ang salita ay kasama ng Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa Lucas 1:37 ng New International Version. Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Bakit po sinabi sa 1:1 na ang salita ay Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, tulad ng Diyos na lumalang sa lahat. Babasa po natin sa Genesis 35:11 ng New King James Version. At sinabi ng Diyos sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpalaanakin at magpakarami. Isang bansa at isang pangkat ng mga bansa ay magbubula sa iyo at ang mga hari ay magbubula sa iyong mga balakang. Sa makatuwid, ang Diyos ay siya ang makapangyarihan sa lahat. Tulad ng nababasa natin sa Lucas 1:37 tungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ay walang hindi makapangyarihan. Bagkus lahat ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ano ang katunayan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Kung babasahin po natin sa Genesis 1:3 hanggang 20, makikita po natin o mababasa po natin ang ganitong salita. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang arko. At sinabi ng Diyos, magtipo ng tubig sa ilalim ng langit sa isang dako. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa kalawakan sa langit. At sinabi ng Diyos, lagyan ng tubig ang mga nilalang na may buhay. Dito po, kung mapapansin natin ang mga nabanggit na talata, mapapansin natin ang katagang at sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang ginamit sa paglalang. Sa makatuwid, kung bakit ang salita ay Diyos at gayon din kung bakit sinabi na ang salita ay kasama ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang ginamit sa paglalang, sapagkat lahat ng kanyang sasabihin ay nangyayari. Kung mapapansin natin sa mga nabanggit na talata ukol sa paglalang, ay mababasa natin ang katagang at sinabi ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang pananalita ay nangyayari ang gustong mangyari. Ngayon, ay isa pang mahalagang tanong, existido na ba si Kristo at kasama siya ng Diyos sa paglalang? Si Kristo po ba ang salita na binabanggit na kasama ng Diyos? Hindi po. Tulad ng ating nabasa sa unahan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan tulad ng Diyos mismo. At gayon din ang salita ng Diyos ang ginamit sa paglalang. Hindi po si Kristo ang mismong salita, kundi ang mismong tinig ng Diyos ang tinutukoy. Bakit sinabi na ang salita ay nagkatawang tao? Si Kristo ba ay existido na siya noon at siya ay nagkataong tao lamang? Ano po ba ang ibig sabihin na ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin? Totoo bang existido na si Kristo? Ano po ba ang sinasabi ng simbahang Katoliko ukol sa 1:1? Ito po ay nasa footnote mula sa Catholic Bible, ang Douay-Rheims Translation Edition ng Biblia. Isinulat nila sa footnote ng 1:1, ganito po ang ating mababasa. 1:1 footnote.
upang pumatawan sa kanya walang hanggang pag-iral kasama ng Ama. Ginamit ni San Juan ang terminong salita o word. Ito ay ginamit lamang ni San Juan at itinalaga ang anak bilang isang uri ng banaag ng kaisipan mula sa Ama. Ibig sabihin, sa panahon ng paglalang ng Diyos sa langit at lupa, ay nasa isipan na ng Diyos ang pagkakaroon ng Kristo at hindi bilang existido na si Kristo. Sa makatuwid, ang paggamit ni Apostol Juan ng terminong salita o word, hindi bilang si Jesus ay nauna nang kasama ng Diyos sa simula. Ngunit sa halip ay ang salita lamang o habang inilalarawan nila ito bilang isang kaisipan o isang plano na magmumula sa Diyos sa simula. Ano po ang katunayan na ito ay isang plano o nasa kaisipan ng Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa unang Pedro 1.20 ng English Standard Version. Nakilala na siya bago pa itatag ang sanlibutan, ngunit nahayag sa mga huling panahon alang-alang sa inyo. Sa makatuwid, si Kristo ay walang pre-existence sa simula, bagkus ito'y alam na. Siya ang ideya, ang Diyos ang meron ng alam na ideya o plano tungkol sa kanya sa simula pa lamang. Nasa isip niya ito ang plano ng Diyos bilang bilang isang salita. Tulad ng alam nating lahat, hindi ito mananatiling isang salita lamang o isang pangako lamang, bagkus nagkaroon ng katuparan. Kailan nagkaroon ng katuparan? Basahin po natin ang Galatians 4.4 ng New King James Version. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak na isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya ang plano o salita ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan ay noong ipinanganak si Kristo na isang babae at ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, naganap ang paglitaw ni Kristo sa pamamagitan ng salitang pangako ng Diyos. Kaya kung babasahin natin ang 1.1.14 ay ganito natin mababasa. 1.1.14 ng New International Version. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na kaisa-isang anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya malinaw, si Kristo ay hindi existido sa simula, bagkus siya ay isang ideya o plano ng Diyos, isang salitang pangako na magkakaroon ng Kristo, at ito ay natupad ang salitang pangako ng Diyos noong ipinanganak si Kristo na isang babae sa pamamagitan sa ilalim ng kautusan. Kaya kung unawain natin mabuti ang 1.1 ay hindi pa umiiral si Kristo o hindi pa existido. Bagkus ito'y sariling opinyon lamang ng mga bulaang mga ngaral. Mabuti po, basahin po natin muli ang 1.1 ng New International Version pero sa English translation po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung mapapansin natin, ang nabanggit na talata ay binubuo ng tatlong sugnay. Ang una at ikalawang sugnay ang ibig sabihin sa pasimula na ang salita ay kasama na ng Diyos sapagkat ito ang ginamit sa paglalang. At ang ikatlong sugnay, bakit sinabi na ang salita ay Diyos? Kung pagmamasdan nating maigi ang ikatlong sugnay, ang salitang God o Diyos ay hindi noun o pangalan, kundi ito ay adjective o pang-uri, sapagkat inuuri lamang niya ang salita ng Diyos ay makapangyarihan tulad ng Diyos mismo. Ano po ang katunayan na inuuri lamang ang salita o word? Basahin po natin sa ibang aklat ng Biblia na ganon din ang talata sa 1.1 ng James Moffat Translation. Ganito po ang nakasulat. The Logos existed in the very beginning. The Logos was with God. The Logos was divine. Kung papapansin po natin dito sa salin ni Moffat, ang ginamit niyang termino ay banal
o divine at hindi niya ginamit ang salitang God o Diyos sapagkat ang salitang Diyos ay banal at totoo at ito ay inuuri lamang kung ano ang salita ng Diyos. Mababasa natin sa aklat ng 1:17:17 na New International Version. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya malinaw na ang salitang God sa ikatlong sugnay ay inuuri lamang ang katagang salita o word na ito ay banal, makapangyarihan at makatuwiran. Ano po ang isang halimbawa na inuuri lamang ang salita? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. That time is gold. Hindi ibig sabihin ng oras ay isang ginto na pwedeng isangla o gawing alahas. Bagkus ito ay inuuri lamang kung kaano kahalaga ang oras. Gayon din ang nakasulat sa 1:1 na the Word was God. Hindi ibig sabihin na ang salita o word ay Diyos, bagkus ay inuuri lamang kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos at kung paano ito makatiwiran at banal. Kaya po malinaw na ang 1:1 ay hindi patunay na Diyos sa Kristo at hindi rin patunay na existido na si Jesus bago palalangin at langit at lupa. Bagkus ito ay isang pangako ng Diyos na magkakaroon ng Kristo ayon sa kanyang plano pagdating ng panahon. At ito ay natupad nung ipinanganak si Jesus ng isang babae sa pamamagitan ng kautusan o sa ilalim ng mga salita ng Diyos. Sana po lubos niyong naunawaan na ang 1:1 ay malinaw na hindi pa existido si Kristo, kundi ang salita ng Diyos ang umiiral na ginamit sa paglalang at lalong hindi Diyos si Kristo sapagkat iisa lamang ang tunay na Diyos at walang iba kundi ang Ama tulad ng itinuro ni Jesus sa 1:17:3. Sa susunod po nating video ay tatalakayin naman natin ang ikalimang bahagi ukol sa isa pang talata na kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo na nakasulat sa Romans 9:5. Hanggang dito na lang po tayo at sana patuloy niyong abangan ang iba pang bahagi ng ating talakayan para lubos po ninyong maunawaan ang mga katotohanan sa Biblia ukol sa Panginoong Jesucristo. Kung may mga comment o mga tanong po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.